King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1543. Paglusot at pandarambong. Ang mga miyembro ng Heaven-defying faction ay nanatili sa loob ng Heaven's Legacy Defensive Array sa paligid ng pasukan sa Divine Kingdom ng Heaven-defying faction. Ang defensive array ay karagdagang suportado ng kapangyarihan mula sa Divine Kingdom, na ginagawa itong abnormal na matatag. Kahit na ang Life Sacred Land ay sumali sa maraming mga kaalyado nito sa pag-atake dito, nabigo silang sirain ito. Boom! Bang! Crash! Ang Life Sacred Land ay nagpatuloy sa walang tigil na pagbarrage sa hanay. Kahit na hindi sila makalusot sa defensive barrier, mapipigilan man lang nila ang kalaban. Ang Heaven-defying faction ay hindi makakapasok sa Divine Kingdom ng sabay-sabay. Sa sandaling bumaba ang kanilang mga numero sa isang tiyak na antas, ang defensive array ay hindi magkakaroon ng sapat na lakas at agad na mabuburya. Hindi sinunod ni Zhao Feng ang iba sa pag-atake sa Heaven-defying faction Divine Kingdom. Sa oras na ito, pinaplano niyang gamitin ang thought teleportation para makalusot sa Heaven-defying faction Divine Kingdom. Ito ang pinakamahusay na paraan upang sirain ang mga kritikal na istruktura o maging ang core ng Divine Kingdom, na ginawang usok ang mga plano ng Heaven-defying faction na ipagtanggol at lisanin ang lugar na ito. Ngunit hindi niya maipahayag ang planong ito o masabi man lang sa God King Radiant Peak. Kung mayroong ilang especially iyan ng Heaven-defying faction sa Life Sacred Land na nag-leak ng impormasyong ito, si Zhao Feng ay magiging katulad ng isang tupa na pumapasok sa isang kuweba ng tigre. Inilagay ni Zhao Feng ang kanyang mga clone, ang Black Destruction Dragon, ang maraming sinaunang hayop, at ang maliit na pas ang magnanakaw sa sarili niyang Divine Kingdom. Ang operasyong ito ay medyo mapanganib, kaya binalak ni Zhao Feng na umasa sa sarili niyang paksayon para dito. Hindi man lang niya sinabi sa Twilight Valley, sa Giant God Race, o kay Xin Wuang. Sa gitna ng magulong pulutong, tahimik na umalis si Zhao Feng. Sa sandaling umatras siya sa likuran, pumasok siya sa kanyang Divine Kingdom. Sa loob ng kanyang Divine Kingdom, ginamit ni Zhao Feng ang thought teleportation at nawala. Ang Life Sacred Land, na ganap na nakatutok sa pag-atake sa Heaven-defying faction, ay hindi napansin ang kanyang pag-alis. Baka may makapansin na wala na siya pagkalipas ng ilang oras. Ngunit may isang tao na nakapansin sa paglalaho ni Zhao Feng. Ang Death God, na pinagmamasdan ang lahat mula sa kanyang malayong posisyon. Saan nagpunta ang batang iyon? Ang mga mata ng Death Eye ay kumislap. Bakit biglang nawala si Zhao Feng nang mag-isa sa ganitong oras? Gayunpaman, nag-iisa ang Death God sa kasalukuyan, kaya wala siyang magawa hanggang sa dumating ang kanyang mga kaalyado. Kahit na ang Heaven Lord ay isang banta sa lahat ng God Eyes, sapat na ang grupo ng Divine Punishment para harapin siya. Marahil ang magkabilang panig ay aalis na lubhang na pinsala upang siya at ang kanyang mga kaalyado ay makalusot at makuha ang huling tagumpay. Sa loob ng Heaven-defying faction Divine Kingdom. Biglang lumitaw ang mga panaginip na imahe sa loob ng isang saradong nakatagong silid. Isang lalaking pilak ang damit at pilak ang buhok na dahan-daang lumabas sa loob. Nakarating na ako. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang kanyang paligid. Ito ang lugar kung saan siya unang ikinulong sa loob ng Heaven-defying faction Divine Kingdom. Ang sekretong silid na ito ay isang selda ng kulungan, at ang mga hanay at mga domain sa paligid nito ay ganap na tinatakan ito. Likas na may kakayahan si Zhao Feng na makalusot, ngunit tiyak na maakit ang atensyon ng Heaven-defying faction. Hindi ko sila maalarma. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata upang makita ang spatial barrier para maobserbahan niya ang eksena sa labas ng selyadong dimensyon. Napapikit muli, ginamit niya ang thought teleportation. Hindi nagtagal, nawala si Zhao Feng sa secret chamber at nagpakita sa labas ng domain. Sa ganitong paraan, madaling umalis si Zhao Feng sa selyadong dimensyon. Gayunpaman, hindi siya kumilos ng walang ingat. Ang Divine Kingdom na ito ay tiyak na sakop ng mga mekanismo, at ang isa na hindi naiintindihan iyon at gumalaw ng walang ingat ay tiyak na mag-trigger sa kanila. Ito ang oras para ipakita ng maliit na pas ang magnanakaw ang mga kakayahan. Ito rin ang dahilan kung bakit dinala ito ni Zhao Feng. Miao.
Inilabas ni Zhao Feng ang maliit na pasang magnanakaw at pinon na ito. Ang mga mekanismo sa daan ay tahimik na dinasormahan o iniiwasan lang. Ilang sandali pa, lumabas si Zhao Feng mula sa isang higanteng gusali. Nagtago siya sa kalawakan at nagsimulang mag-obserba. Sa loob ng heaven-defying faction, maraming miyembro ang lumilipad pabalik-balik sa pagitan ng tatlong bundok, tila napaka-busy. Siguro hindi sila gaanong mapagbantay sa loob ng Divine Kingdom. Hindi nila akalain na may makakalusot dito ng tahimik. Napangiti si Zhao Feng sa kanyang sarili habang siya ay nagsimulang palihim na gumalaw. Ang mga may mahinang paglilinang ay hindi maramdaman ang kanyang pag-iral habang iniiwasan niya ang mga mas mataas na paglilinang. Pagkatapos ng isang malaking panganib, ako ay magiging labis na mawawala kung hindi ako kukuha ng isang bagay na mabuti. Napatingin si Zhao Feng sa Heaven's Legacy Race Island sa kanyang kaliwa. Kung tama ang pagkakaalala niya, ang karamihan sa mga lugar sa isla na iyon ay nakatuon sa pagpapalaki ng mga mahahalagang halaman, marami sa mga ito ay napakabihirang mga specimen mula sa ancient era. Si Zhao Feng ay sabik na madagdagan ang kanyang lakas sa oras na ito. Kahit isang maliit na ani mula sa lugar na ito ay malugod na tinatanggap. Matapos gawin ang kanyang plano, nagsimulang lumipat si Zhao Feng patungo sa kaliwang isla. Medyo kakaunti ang mga tao sa islang ito, kaya dumating si Zhao Feng na may kaunting insidente. Ginabayan ng maliit na pasang magnanakaw, pumasok si Zhao Feng sa pasukan. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang lalaki at pusa sa isang maluwang na lugar. Sa unahan nila ay isang napakalawak na landas na metal, at sa magkabilang gilid ng landas ay may mga independenteng dimensyon na ginagaya ang iba't ibang kapaligiran kung saan lumaki ang iba't ibang mahalaga at bihirang mga halaman. Marahil dahil sa digmaan, maliban sa mga bantay sa pasukan, kakaunti lamang ang mga tao dito na responsable sa pamamahala ng mga halaman. Lahat sila ay medyo mababa ang pagtatanim. Tahimik na lumapit si Zhao Feng at ibinaon silang lahat sa panaginip. Nagsimula siyang maglibot sa malawak na gusaling ito. Ang mga halaman na lumago sa unang ilang lumalagong mga rehiyon ay medyo mababa ang antas at hindi nagkakahalaga ng kanyang pansin. Pagkatapos maglakbay ng ilang daang hakbang, biglang huminto si Zhao Feng. Jade Snow Essence Fruit, Black Ice Heaven Spirit Grass. Nagulat si Zhao Feng nang tumingin siya sa transparent na spatial barrier sa mga halaman sa loob. Ang mga halaman sa loob ng dimensyong ito ay lahat ay kabilang sa ice at snow daw. Ang dalawang halaman na binanggit niya ay pawang mahusay na pandagdag para sa mga nagsasaka ng ice daw. Maaari nilang pakainin at ayusin ang mga god altar, paikliin ang divine power, at patatagin ang mga pundasyon ng isang tao. Ang mga ito ay napakataas na antas ng mga sangkap na angkop para sa first heaven hanggang sa second heaven. Ang sukat sa kanyang kanan ay naglalaman ng mga halaman ng fire daw. Nilabanan ni Zhao Feng ang tukso at nagpatuloy hanggang sa malapit na siya sa dulo. Mga halaman sa space at time. Naningkit ang mga mata ni Zhao Feng. Ang bilang ng mga halaman para sa dalawang daw na ito ay mas maliit, ngunit ang kanilang halaga at pambihira ay higit sa iba. Upang maging ligtas, ginamit pa rin ni Zhao Feng ang thought teleportation para ipasok ang mga dimensyong ito. Swish! Naglaho si Zhao Feng na may daladalang bola ng panaginip na ambon at muling lumitaw sa isa sa mga dimensyon. Magaling! Fluong Light Moon Spirit Fruit, White Moon Flower. Tuwang-tuwang tiningnan ni Zhao Feng ang mga halaman na tumubo sa dimensyong ito, kahit na marami sa kanila ang hindi pa mahinog. Meow meow. Tumalon-talon din ang munting pasang magnanakaw sa tuwa. Ang pinagsamang pagsisikap ng tao at pusa ay nagpatuloy sa pagdambong sa lahat ng bagay sa dimensyong ito, na nag-iwan ng kahit isang talim ng damo. Nagpatuloy si Zhao Feng sa kabilang panig, kung saan itinatanam ang mga halaman sa space daw. Ito ay isang mabituing kalangitan kung saan maraming bato ang lumutang. Ang mga halaman ay itinatanam sa mga batong ito. Sa isang maliit na isla sa gitna ng mabituing kalawakan na ito, nakita ni Zhao Feng ang isang madilim na pilak at payat na puno. Lukot at kulubot ang espasyo sa paligid. Hindi ko akalain na magkakaroon din ng Space Spirit Tree. Sabik na lumapit si Zhao Feng sa puno. Ang Space Spirit Tree ay marahil ang isa sa pinakamahalagang halaman sa dimensyong ito.
Ang ball mismo ay isang hindi mabibaylang kayamanan na maaaring magamit upang ayusin ang uri ng espasyo na may pinakamataas na kalidad na mga divine artifact at nagsisilbi rin bilang isang material para sa iba't ibang uri ng mga divine weapon. Ang kumikinang na Heaven Void Silver Leaves na tumutubo sa puno ay hindi kapani-paniwalang kayamanan para sa paglinang ng mga space law. Agad na inilipat ni Zhao Feng ang puno. Ang lalaki at pusa ay nagpatuloy sa pagdambong sa sukat, ngunit nang ang dalawa ay abala sa kanilang pagnanakaw, ang paggalaw ay nagmula sa labas. O hindi. Ngumisi si Zhao Feng at agad na itinago ang sarili kasama ang maliit na pasang magnanakaw. 5 figure ang lumabas mula sa daanan. Mga sumpa. Kami ay matutuklasan. Naging seryoso ang mukha ni Zhao Feng. Hindi niya inaasahan na may dadating habang nasa kalagitnaan siya ng pagnanakaw. 2 sa 5 ay nakasuot ng silver armor at First Heaven Godlords. Ang 3 pa ay nakasuot ng kulay abong damit at nasa ilalim ng antas ng Godlord. Bilasan mo at suriin ang mga bagay-bagay. Kapag nakumpirma na natin na walang problema, aalis na tayo. Hinimok ng 2 lalaking nakasuot ng pilak. Ngunit hindi pa nakalayo ang 5 lalaki bago sila natulala. O hindi. Magmadali at tingnan kung ang mga halaman ay ninakaw o hindi. Ngumisi ang isa sa 5 lalaki at nagutos. Sa ganitong sitwasyon, hindi sila naghinala ng mga mananakop sa labas. Sa halip, naniniwala sila na ito ay gawa ng isang tagaloob. Umakyat ang 3 tauhan sa isang instrument panel sa harap ng isa sa mga sukat. Sa pamamagitan ng pag-activate ng panel na ito, makikita ng isa ang sitwasyon sa loob ng lumalagong lugar. O hindi. Nawala ang lahat ng mga halamang uri ng oras. Sigaw ng isa sa mga trabahador. Napakatapang. May gumagamit talaga ng kaguluhan para magnakaw. Isa sa mga lalaking nakabaluti na pilak, na may itim na balat, ay malubhang nagsalita. Bilasan mo at ipaalam mo sa matanda. Sabi ng isa pang lalaking nakasuot ng silver. Bilasan mo at tingnan kung okay ang mga mahalagang kayamanan sa level 2 secret chamber. Nag-aalalang sabi ng isa sa mga tauhan. Kung ang mga kayamanan sa level 2 chamber ay nawala, kahit na hindi nila responsibilidad, sila ay mapaparusahan ng lahat. Ang 2 lalaking nakabaluti na pilak ay natigilan sa mga salitang ito. Sa loob ng space-type plant growing area, nanlaki ang mga mata ni Zhao Feng. Meron pa ba sa loob? At parang mas mahalaga pa ang nasa loob. Ang 3 miyembro ng staff at 2 lalaking nakabaluti na pilak ay pumunta sa dulo ng landas. Ang 3 miyembro ng staff ay nagsagawa ng isang lihim na sining ng Heaven's Legacy. Isang silver crack ang lumitaw sa dingding at unti-unting binalangkas ang isang parisukat na pinto na dahan-daang bumukas. Ang istruktura sa loob ay halos kapareho ng nasa labas, ngunit ang espasyo ay mas matatag. Pumasok ang 5 at sinuri ang nilalaman ng isa sa mga kalapit na sukat sa pamamagitan ng panel ng instrumento. Ha! Nandito pa rin silang lahat. Tingnan mo. Nakahinga ng maluwag ang isa sa mga nakatatandang tauhan. Ang 2 lalaking nakabaluti na pilak ay naglabas ng mga token ng mensahe at naghanda na magpadala ng ulat. Sa oras na ito, isang figure ang lumitaw sa likod ng 5, kahit na walang nakapansin sa kanila. Ang enerhiya ng dream daw ay lumitaw sa kaliwang mata ni Zhao Feng, tahimik na tumagos sa mga kaluluwa ng 5. Umindayog ang kanilang mga katawan at nawalan ng focus ang kanilang mga mata nang iginuhit sila sa kanyang dream dimension. Salamat sa paggabay sa daan. Ngumiti si Zhao Feng. Hindi niya inaasahan na ang lugar na ito ay may mga halaman na mas malaki ang halaga. King of Gods, Kabanata 1544. Mapanganib na operasyon. Matapos alagaan ang 5 miyembro ng staff, sinimulan ni Zhao Feng na obserbahan ang mas mataas na antas na rehiyon ng pagtatanim ng halaman. Ang bawat lugar ng pagtatanim ay isang malayang sukat. Ang mga ito ay mas maliit kaysa sa mga nasa labas, ngunit marami pa sa kanila. Ang mga halaman na ito ay may mas mataas na antas, ngunit mas marami pa sa kanila. Nadama ni Zhao Feng na imposible ito. Humakbang siya para tingnan ang larawang nakadisplay sa instrument panel. Ang loob ng dimensyon ay madilim, at nababalot ng itim na ambon. Ang lupa ay napuno ng mga puting buto, at sa ibabaw ng isa sa mga tumpok ng puting buto ay isang kakaibang itim at puting bulaklak.
Death Soul Bone-Eating Flower. Naningkit ang mga mata ni Zhao Fang. Nakita niya ang ganitong uri ng halaman na binanggit habang nagbabasa ng mga libro sa library ng Heaven's Legacy Race. Ito ay isang halaman na binuo ng Heaven's Legacy Race. Ang halaman na ito ay maaari lamang tumubo sa mga bangkay na makapal sa enerhiya ng kamatayan, ngunit kapag ang mga eksperto ay namatay, ang kanilang mga katawan ay maglalaho, walang iwanan, kaya ang kapaligiran na ito ay kailangang artificial na likhain. Maaari itong ituring na isa sa mga mas matagumpay na produkto ng Heaven-defying faction. Malinaw na hindi kailangan ni Zhao Fang ang halaman na ito, kaya pumunta siya sa susunod na dimensyon. Sa oras na ito, naunawaan ni Zhao Fang kung bakit ang mataas na antas na lumalagong lugar ay may mas maraming dimensyon. Ito ay dahil ang bawat dimensyon ay lumalaki lamang ng isang halaman, ngunit ang bawat isa ay may hindi kapani-paniwalang kalidad. Halimbawa, ang Death Soul Bone-Eating Flower na iyon ay maaaring magpalaki ng hindi kapani-paniwalang inapo ng Death God Eye. Ito ay 9 Lightning Heaven Bamboo. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay tumusok sa spatial barrier at nakita ang kayamanan na lumalaki sa loob ng pangalawang dimensyon. Ang lupa sa loob ay binulsa ng mga bunganga at sunog na itim. Ang mga maitim na ulap ay namuo sa itaas, at ang enerhiya ng Divine Punishment ay patuloy na dumadagandong pababa. Sa gitna ng dimensyong ito ay may ilang matingkad na puting piraso ng kawayan na napapalibutan ng mga arko ng kidlat. Ito ay ang 9 Lightning Heaven Bamboo. Sinabi na kung saan tumubo ang 9 Lightning Heaven Bamboo ay tiyak na isang forbidden zone ng Heavenly Lightning, at ang mga ordinaryong tao ay hindi man lang umaasa na lapitan ito. Ngunit para sa mga nagsasaka ng lightning daw, ang mga lugar kung saan tumubo ang kawayan na ito ay napakahusay na mga lugar upang linangin. Ang halaman na ito ay lumaki sa kidlat at natipon ang kidlat na diwa. Hindi lamang ito magagamit ng isang tao upang linangin ang mga lightning daw, maaari din itong mapataas ang kakayahan ng isang cultivator na maunawaan ang mga lightning daw. Bukod dito, ang mga tangkay ng 9 Lightning Heaven Bamboo ng Heaven-defying faction ay pinalaki sa ilalim ng Divine Punishment Energy, na ginagawa itong napakataas na kalidad. Agad na ginamit ni Zhao Fang ang kanyang thought teleportation para makapasok. Ang isang maliit na bahagi ng enerhiya ng Divine Punishment sa kalangitan ay agad na bumagsak kay Zhao Fang. Swish! Inilabas ni Zhao Fang ang sarili niyang malakas na enerhiya ng kidlat upang umikot sa paligid niya at harangan ang mga pag-atake. Naranasan niya ang enerhiya ng Divine Punishment God mismo. Bakit siya matatakot sa walang kabuluhang kapangyarihang ito? Habang papalapit siya ng palapit, tumindi ang lakas ng Divine Punishment na umaatake sa kanya. Walang pag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Divine Punishment Energy na ito, at kahit na si Zhao Fang ay ganap na nakatuon sa depensa, medyo nahihirapan pa rin siya. Mangolekta. Lumapit si Zhao Fang sa 9 Lightning Heaven Bamboo at dinala ito sa kanyang Divine Kingdom. Boom! Ang lahat ng enerhiya ng Divine Punishment sa kalangitan ay dumaan patungo kay Zhao Fang. Agad na tumakas si Zhao Fang sa gilid ng dimensyon, na nagpapahintulot sa kanya na takasan ang pag-atake ng karamihan sa enerhiya ng Divine Punishment. Sa wakas, ginamit niya ang thought teleportation at umalis. Napakataas ng kalidad ng 9 Lightning Heaven Bamboo na ito. Tiyak na magbibigay ito ng malaking tulong sa aking lightning daw. Si Zhao Fang ay lubos na nasisiyahan. Gayunpaman, kailangan niyang kunin ang bilis. Ang kanyang mga aksyon sa lugar na ito ay matutuklasan sa madaling panahon. Kung sakupin ng kanyang mga kaaway ang inisyatiba, siya ay nasa problema. Kaya, nagpa siya si Zhao Fang na kumuha na lamang ng ilan pang halaman at pagkatapos ay umalis. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa siyang ibang misyon sa paglusot sa Divine Kingdom ng Heaven-defying faction. Sa pag-inspeksyon, napagtanto ni Zhao Fang na ang unang 8 lugar ay tumutugma sa mga katangian ng 8 Great God Eyes. Ito ay may katuturan. Pagkatapos ng lahat, ang Heaven-defying faction ay hindi hinaila ang mga inapo ng God Eye nito mula sa manipis na hangin. Nagbayad ito ng napakalaking halaga sa pagpapalaki ng mga halaman na ito upang lumikha ng mga ekspertong ito. Pumunta si Zhao Fang sa lugar para sa planta ng space-time. Ito ay isang mapayapang espasyo kung saan lumutang ang maraming bato na may iba't ibang laki.
Ang mga ito ay kumikinang na may puting malajade na kinang, at sa gitna ng malajade na mga batong ito ay isang abnormal na nakakasilaw na bilog na piraso ng jade na tila nagliliwanag ng buwan. Void Profound Spirit Jade. Natigilan si Zhao Fang. Hindi niya inaasahan na makakakita siya ng isang hindi kapani-paniwalang pambihirang kayamanan dito. Mula nang masira ang Desolate Continent, ang Void Profound Spirit Jade ay maaari lamang mabuo sa mga spatial fissure at ipinagbabawal na agos ng magulong enerhiya, at ito ay pagkatapos lamang ng hindi mabilang na mga taon. Ang mahalagang mapagkukunang ito ang dahilan kung bakit nagustuhan ng napakaraming space cultivator na lumipad sa kalawakan. Inaasahan nilang maabot ang kayamanang ito kapag nagkataon. Agad na ginamit ni Zhao Fang ang kanyang thought teleportation para pumasok sa loob. Agad siyang nilamon ng space-time energy, na nagpabagal sa pag-iisip at paggalaw ni Zhao Fang. Agad na inilabas ni Zhao Fang ang kanyang sariling space-time law na enerhiya para labanan ito. Kung hindi, siya ay gumagapang sa dimensyong ito na kasing dahan-dahan ng isang suso. Sa totoo lang, masisira lang ni Zhao Fang ang dimensyon at iligtas ang sarili sa problema, ngunit kung gagawin niya ito, ilalantad niya ang kanyang sarili. Dahil sa sitwasyon, kailangan kong umalis pagkatapos kunin ang kayamanang ito. Isip ni Zhao Fang. Samantala, sa labas ng heaven-defying faction Divine Kingdom, ang labanan ng mga Diyos ay nagpapatuloy pa rin at lalo pang nakakatakot. Ang espasyo ay ganap na sira-sira, at kung walang eksperto sa heaven-mending race, ang pinsala ay mangangailangan ng daan-daang milyong taon upang ayusin. Ang space-time, divine punishment, at life gods ay may hindi magandang tingnan. Silang tatlo ay nagtutulungan, at sino mang ibang Diyos ang masusumpungan ang kanilang buhay sa panganib. Ngunit habang ang Heaven Lord ay nasugatan, hindi siya ganoon kalubha. Space-time fissure. Ang mga mata ng space-time god ay kumikislap ng silver light. Boom! Isang kakilakilabot na space-time fissure ang lumitaw sa di kalayuan. Ang space-time energy na napasok sa loob nito ay nagawang paksain ang lahat sa landas nito. Ang space-time fissure na ito ay mabilis na hinabol ang Heaven Lord. Hammer of Divine Punishment. Ang Divine Punishment God ay nag-activate ng sarili niyang mga mata, kinokontrol ng kanyang eye intent ang walang hanggan na Divine Punishment na enerhiya sa kalangitan at hinuhubog ito bilang isang martilyo. Samantala, kontrolado ng Life God ang hindi mabilang na matitinik na mga baging na nagsasara sa lahat ng mga landas na magagamit ng Heaven Lord para umatras. Pinalibutan ng tatlong Diyos ang Heaven Lord sa kanilang mga pag-atake. Break. Inactivate ng Heaven Lord ang kanyang Heavenly Tao God Eye, nagpakawala ng enerhiya na sumisira sa lahat ng batas at panuntunan, na nagpapawi sa lahat ng nasa paligid niya. Ang enerhiya na namang iyan. Bumaba ang puso ng Life God, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Matapos makipaglaban sa Heaven Lord sa mahabang panahon, nagkaroon sila ng ilang pag-unawa sa kanyang mga kakayahan. Ang pinaka-problema ay ang kapangyarihan na ginamit ng Heaven Lord ngayon. Maaari nitong sirain kaagad ang lahat ng kalapit na batas at tuntunin. Nangangahulugan din ito na noong inilalabas niya ang enerhiya na ito, ang Heaven Lord ay talagang hindi tinatablan. Siyempre, ang gayong malakas na paglipat ay tumagal ng maraming enerhiya at nagkaroon ng medyo malaking agwat sa pagitan ng mga gamit. Phew! Napabuga ng hangin ang Heaven Lord habang malamig na nakatitig sa tatlong Diyos. Ang pakikipaglaban sa tatlong Diyos na ito, kung mayroon lamang siyang Heavenly Tao God Eye at hindi ang kanyang God Devil Body, malamang na natalo na siya noon pa man. Kung gusto mong may magalit, magalit ka sa sarili mo. Ito ang lahat ng resulta ng iyong mga kasalanan. Malamig na sabi ng Divine Punishment God. Sinulyapan ng Heaven Lord ang heaven-defying faction Divine Kingdom. Boom! Bang! Crash! Ang Life Sacred Land ay patuloy na walang tigil sa pag-atake sa defensive array ng heaven-defying faction. Sa oras na ito, parami ng parami ang mga eksperto na sumasali sa Life Sacred Land, at ang kanilang pag-atake ay napakalakas kaya nahihirapan ang mga miyembro ng heaven-defying faction na maayos na makatakas sa Divine Kingdom. Kung magpapatuloy ang pagkapatas, tiyak na matatalo ang heaven-defying faction. Mag-away ulit tayo mamaya. Sinulyapan ng Heaven Lord ang tatlong Diyos bago umatras pabalik sa heaven-defying faction Divine Kingdom.
Gusto mong umalis. Umuungal ang space-time god habang sumusugod siya para pigilan siya. Ancient Divine Fist. Agad na pinaandar ng Heaven Lord ang kanyang Ancient God Devil Body at nagpakawala ng isang malupit na suntok. Ang space-time god ay napilitang umatras. Ang pagbabago sa labanan ng mga Diyos ay nakakuha ng atensyon ng magkabilang panig ng labanan. Nakita ng God King Radiant Peak ang Heaven Lord na lumilipad at naramdaman ang panginginig ng kanyang mga binti. Bumalik kayo. Nagmamadaling nagutos si God King Radiant Peak. Maaaring mabuhay ang Heaven Lord habang inaatake ng tatlong Diyos. Napatunayan na niya ang kanyang lakas. Ang Heaven Lord ay walang dapat katakutin maliban sa mga Diyos. Sa oras na ito, sinuntok ng Heaven Lord ang mga miyembro ng Life Sacred Land. Umatras. Ang mga miyembro ng Life Sacred Land ay natakot sa kanilang mga talino at tumakas ng buong lakas, ngunit ang pag-atake ng Heaven Lord ay sadyang napakabilis at agad na umabot sa kanila. Space-time shift. Sa huli, ang space-time god ay namagitan, na lumikha ng isang spatial na black hole na nagpapalayo sa pag-atake ng Heaven Lord. Ginamit ng Heaven Lord ang pagkakataong ito upang buksan ang daanan patungo sa Divine Kingdom. Sa isang iglap, ang lahat ng miyembro ng Heaven's Legacy Race ay nagsimulang umakyat sa loob. Huwag mo nang isipin iyon. Sumakit ang Divine Punishment God, na paliligiran ng nakasisilaw na kidlat. Boom! Bang! Ang Heaven Lord ay sumuntok gamit ang magkabilang braso, direktang kinuha ang pag-atake at pinuprotektahan ang mga miyembro ng Heaven-defying faction. Sa huli, lahat ng natitirang miyembro ay pumasok sa Divine Kingdom. Maghintay hanggang mabuksan ko ang kanyang Divine Kingdom. Bumantong hininga ang space-time god. Swish! 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 Ang tatlong Diyos ay bumaba at pinakawalan ang kanilang pinakamalakas na pag-atake. Kung papayag ang umalis ang Heaven Lord, mawawala ang lahat ng dignidad nilang tatlo habang pinahihintulutan din ang isang malaking banta na makatakas. Reversal. Agad na binaligtad ng Heaven Lord ang langit at lupa at nagsimulang tumakas kasama ang kanyang napakalawak na Divine Kingdom. Sa oras na ito, kailangan niyang magbantay sa labas ng Divine Kingdom. Tunay na napakakaunting mga bagay sa mundo na maaaring tumayo laban sa mga pag-atake ng tatlong Diyos. Ang space-time god, sa partikular, ay madaling makapagdulot ng matinding pinsala sa Divine Kingdom. Gayunpaman, ang Heaven Lord ay humaharap sa tatlong Diyos na nag-iisa, at sa huli, medyo hindi niya kayang hawakan. I activate ang Heaven-defying Divine Kingdom Defensive Array. Nagpadala ng mensahe ang Heaven Lord sa Divine Kingdom. Sa Divine Kingdom, sa isang underground na palasyo sa gitnang isla, isang sinaunang elder na nakahawak sa isang kulay abong puting kahoy na tungkod, ang kanyang puting balbas na umaabot sa sahig, ay nagutos. I activate ang defensive array ng Divine Kingdom. Oo, Right Protector. Ang mga malalaking instrumento ay nakatayo sa palasyong ito, na napapalibutan ng maraming operator. I activate ang defensive array ng Divine Kingdom. Ang pagkakasunod-sunod ay kumalat ng may kahusayan na tulad ng makina. Kasabay nito, sa lumalagong lugar ng halaman sa kaliwang isla. Nakuha ko. Napangiti si Zhao Feng habang hawak niya ang bilog na piraso ng jade, ang Void Profound Spirit Jade. Matapos itong kunin, nagsimulang magplano si Zhao Feng na umalis, na huminto sa pagpapakasawa sa kanyang kasakiman. Nang makarating sa daanan, nakita ni Zhao Feng ang hindi mabilang na mga tao na bumabalik sa Divine Kingdom gamit ang kanyang kaliwang mata. Ang daming tao. Namutla si Zhao Feng. Ang mga miyembro ng Heaven-defying faction ay nakabalik na lahat sa Divine Kingdom. Kung siya ay malantad, siya ay napapalibutan ng buong puwersa ng hukbong ito. Ngunit sa maingat na pagmamasid, napagtanto ni Zhao Feng na hindi pa siya natuklasan. Ang mga miyembrong ito na bumalik sa Divine Kingdom ay nagtipon sa malayong abot tanaw at tila naglalagay ng ilang uri ng hanay. Mukhang hindi pa tapos ang laban. Sabi ni Zhao Feng sa sarili. Ginamit niya ang Heavenly Closure Seal para i-seal ang kanyang energy, kasama ang kanyang God Eye energy, pagkatapos ay binago niya ang kanyang hitsura, itinago ang kanyang sarili, at nagsimulang kumilos. Hindi nakalimutan ni Zhao Feng na ang kanyang layunin sa paglusot sa Heaven-defying faction Divine Kingdom ay sirain ang mga kritikal na istruktura ng Divine Kingdom, marahil ang core.
Malubhang masisira nito ang mga kakayahan sa pagtatanggol ng heaven-defying faction Divine Kingdom, na magbibigay daan sa Life Sacred Land na maayos na makapasok. Nagsimulang lumapit si Zhao Feng sa gitnang isla ng Heaven's Legacy. Napansin ni Zhao Feng na ang mga miyembro ng heaven-defying faction ay hindi naghahanap ng mga panlabas na mananakop. Marahil ito ay dahil naniniwala sila na imposible para sa isang tagalabas na makapasok ng walang nakakapansin. Habang ang karanasan ay napakasakit, si Zhao Feng ay talagang nasa kaunting panganib. Ang core ng Divine Kingdom ay marahil doon. Itinuon ni Zhao Feng ang kanyang mga mata sa ipinagbabawal na lupa. Natitiyak niya ang konklusyong ito sa panahon ng kanyang pagkabihag. King of Gods, Kabanata 1545. Pagpasok sa core. Ang core ng Divine Kingdom ay malamang na naroon. Itinuon ni Zhao Feng ang kanyang mga mata sa ipinagbabawal na lupa. Natitiyak niya ang konklusyong ito sa panahon ng kanyang pagkabihag. Sa ngayon, si Zhao Feng ay nagbago na sa isang suit ng silver armor, naging isa sa mga bantay ng heaven-defying faction. Sa pagbabalik ng lahat ng miyembro ng Heaven's Legacy Race, ang posibilidad na siya ay matuklasan ay tumaas ng malaki, kaya nagpa siya si Zhao Feng na magsuot ng disguise. Maliban kung maingat na susuriin siya ng ekspertong God King, magiging napakahirap na makahanap ng anumang kainahinala. Ang mga miyembro sa loob ng heaven-defying faction ay hindi maisip na may hindi pa natuklasang nanghihimasok, kaya medyo mababa ang kanilang pagbabantay. Bukod dito, dahil sa kaguluhan ng labanan, walang God King na nagkaroon ng oras upang maingat na obserbahan ang isang gwardya tulad ni Zhao Feng. Gayunpaman, kung lalapit siya sa ipinagbabawal na lugar sa paligid ng core, magbabago iyon. Walang tao sa paligid ng ipinagbabawal na lugar, kaya kung lalapit si Zhao Feng, siya ay magiging masyadong halata at makaakit ng labis na atensyon. Kaya, huminto si Zhao Feng malapit sa Forbidden Zone at nagsimulang mag-isip. Sa sandaling ito, isang puting crystalline array ang nabuo sa loob ng heaven-defying faction Divine Kingdom. Habang nakaset up ito, nagsimulang dumaloy dito ang malalakas na daloy ng enerhiya. Ang mga puting sinag ng liwanag ay nagsimulang lumawak mula sa hanay, na nag-uugnay sa iba pang bahagi ng Divine Kingdom. Sa loob ng array at sa paligid nito, maraming eksperto ang nagsimulang magpatakbo ng mahahalagang bahagi ng array. Kung nais ng isang tao na palayasin ang mga pag-atake ng tatlong Diyos, ang likas na kakayahan sa pagtatanggol ng Divine Kingdom ay malayo sa sapat. Kailangang mag-set up ng Energy Transference Array para ang mga miyembro ng Heaven-defying faction ay makapagbigay ng kapangyarihan sa Divine Kingdom. Sa di kalayuan, lumipad ang tatlong lalaking nakasuot ng ginto patungo sa ipinagbabawal na lugar. Ikaw, halika dito. Isa sa kanila, isang lalaking mapatla ang mukha, ay itinuro ang isang gwardya na nakabaluti na pilak at tinawag. Oo, ang Silver Armored Guard ay napalingon sa gulat at agad na sumugod. Ang gintong baluti ay nagpapahiwatig ng Heaven Lord, at ang mga nagsusuot nito ay kabilang sa pinakamataas na klase ng mga bantay, na tumutugon lamang sa pinakamataas na antas ng Heaven-defying faction. Ang mga gwardya na nakabaluti ng pilak ay kailangang sumunod sa utos ng isang gwardya na nakabaluti ng ginto. Sumunod ka sa amin upang bantayan ang ipinagbabawal na lugar. Sabi ng isa sa mga gwardya na nakabaluti ng ginto. Namutla ang Silver Armored Guard habang ang mga tao sa malapit ay nanginginig at agad na nagsimulang lumayo. Alam ng lahat na ang ipinagbabawal na zona ay ang core ng Divine Kingdom. Ngayong na-activate na ang defensive array ng Divine Kingdom, ang malakas na enerhiya ay tiyak na lalabas mula sa kaibuturan. Ang enerhiyang ito ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang ordinaryong Godlord. Sa mga mahahalagang pagkakataon, lahat ay biglang natakot sa kamatayan. Ikaw, pumunta ka dito. Ang lalaking mapatla ang mukha ay disdainfully dumura, at pagkatapos ay nakita niya ang isang silver armored guard na mabagal na kumilos at tumawag. Oo. Ang mabagal na bantay na ito ay si Zhao Feng. Nagkunwari siyang ayaw habang lumilipad. Ang tatlong Golden Armored Guards ay nagtipon ng ilan pang miyembro bago pumunta sa Forbidden Zone. Sa oras na ito, ang ipinagbabawal na zona ay nagsisimula na sa pagpintig ng nakakatakot na enerhiya.
Kahit na ito ay nahiwalay mula sa labas ng mundo sa pamamagitan ng isang array, ang enerhiya ay maaari pa ring madama. Kapag ang hanay ng Divine Kingdom ay na-activate, ang mga depensa sa paligid ng core ay hihina. Upang maiwasan ang anumang sakuna, dapat mong bantayan ang lugar na ito. Matigas na sabi ng maputlang gwardya. Karaniwan, ang ipinagbabawal na zona ay desyerto dahil sa lahat ng mga bitag sa paligid nito, ngunit ito ay isang kritikal na sandali. Kung mayroong anumang uri ng sakuna sa paligid ng core, kailangan itong ayusin kaagad. Kaya, ang mga tao ay kailangang narito upang magbantay. Sa totoo lang, ang pagpapadala ng Third Heavens o kahit na ang God Kings ay gagawing mas ligtas ang mga bagay, ngunit may kakulangan ng manpower sa oras na ito, kaya maaari lamang nilang ipadala ang mga mas mababang antas ng God Lords. Kaboom! Maririnig ang malalakas na pagsabog sa loob, at ang nakakatakot na enerhiya ay tumataas lamang sa kapangyarihan. Sa labas ng hanay, ang mga gwardya na nakabaluti ng pilak ay ginawa ang kanilang divine power bilang mga hadlang upang protektahan ang kanilang sarili. Biglang, sa isang napakalaking pagsabog, isang nakakatakot na pulso ng divine power ay humampas sa hanay. Kasabay nito, ang malaking hanay sa di-kalayuan ay nagpakawala ng sarili nitong pulso ng nakakatakot na Divine Kingdom na kumonekta at sumanib sa Divine Kingdom. Sa pamamagitan nito, kumpleto na ang pinakamakapangyarihang hanay ng Divine Kingdom ng Heaven-defying faction. Kahit na ang isang Diyos ay mangangailangan ng ilang oras upang makapasok sa Divine Kingdom. Malapit sa Forbidden Zone, ang lugar sa loob ng array ay puno ng enerhiya. Bagamat hindi ito tumagas, ang mga gwardya sa labas ay natakot pa rin. Hihihi, kung ang defensive array ay masisira, ang nakakatakot na kapangyarihan na ito ay sapat na para pumatay sa isang First Heaven God Lord. Kahit ang Second Heaven ay makaka-atras lang. Habang pinagmamasdan ni Zhao Feng ang Forbidden Zone mula sa malapitan, ngumiti siya. Ipinalibot niya ang kanyang thought power at ang kanyang kakayahan sa realization. Isa itong kakayahan sa pag-iisip, at hanggat hindi mataas ang kahirapan sa pagkumpleto, magagamit niya ito nang hindi gumagamit ng enerhiya ng Dream Origin. Ibinaling ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata sa likod ng hanay. Biglang lumitaw ang isang maliit na butas sa hanay. Kaboom! Ang nakakatakot na divine power ay bumulwak. Agad na nagsimulang kumalat ang mga bitak mula sa butas na ito, na pinalaki ang laki nito. Hindi akalain ng mga gwardya na sa simula pa lang ay magaganap ang ganitong sakuna. Boom! Bang! Isang bagyo ng dark gray na enerhiya ang dumaan. Ang Silver Armored Guard na pinakamalapit sa gap ay agad na nilamon ng bagyong ito ng enerhiya, ang kanyang hadlang ng divine power ay nabasag at ang kanyang katawan ay naging alikabok. Ginamit ni Zhao Feng ang pagkakataong ito para makapasok sa array. Boom! Bang! Ang iba pang nakabaluti na pilak na gwardya ay natamba. Hindi maganda. Isang butas ang lumitaw sa hanay. Ang mga gwardya na nakabaluti ng ginto ay umatras sa pagkaalarma at naglabas ng malaking halaga ng divine power upang labanan ang epekto. Kasabay nito, ikinaalarma ng aktibidad na ito ang ibang tao sa Divine Kingdom. Malalim sa ilalim ng lupa. Anong nangyayari? Ang Right Protector ay tumawag. Nasira ang Forbidden Zone Array. Agad na nag-report ang isang operator. Isang tunay na miyembro lang ng Heaven's Legacy Race ang makakapag-ayos ng array, ngunit ang karamihan sa mga miyembro ng Heaven's Legacy Race ay may mababang cultivation level. Gayunpaman, ang Right Protector ay nakahanap pa rin ng angkop na tao para sa trabaho. Ang taong ito ay walang iba kundi si Yu Liuping, at mabilis siyang nakarating sa gitna ng Divine Kingdom. Elder Yu, yumuko ang mga kalapit na gwardya. May napansin ka bang kahina-hinala ngayon? Madilim ang tingin ni Yu Liuping habang nagtatanong. Wala. Ito ang nakuha niyang sagot mula sa lahat. Mayroong 8 tao sa lahat na nakatayong nagbabantay sa paligid ng ipinagbabawal na lugar. 2 sa kanila ay malapit na sa break sa hanay at napatay sa linya ng tungkulin. Ulat ng lalaking mapatla ang mukha. Tumanggo si Yu Liuping at tumigil sa pag-aalala. Ang enerhiya ay nasa pinakamalakas sa sandaling ito ay sumisira sa hanay. Kung mahuli, ang isang First Heaven God Lord ay walang pagkakataon na lumaban.
Ininspeksyon din niya ang loob ng array. Hindi siya nakakaramdam ng kakaiba, sinimulan niya ang pag-aayos. Ang ipinagbabawal na zone ay may 3 antas ng mga array. Ang pinakalabas na hanay ay ang defensive isolation domain habang ang dalawa pa ay humihinang mga hadlang. Anumang enerhiya na dumaan sa mga array na ito ay hamina sa isang tiyak na lawak. Ngayon lang, si Zhao Feng ay nakipagsapalaran sa pangalawang hanay, gamit ang kanyang kakayahan sa realization para ayusin ang puwang na kanyang ginawa. Ang enerhiya sa loob ng pangalawang hanay ay napakalakas na kahit na ang Second Heaven God Lord ay agad na papatayin. Gayunpaman, bilang isang peak Second Heaven, natural na walang dapat ikatakot si Zhao Feng, at nakipagsapalaran siya sa kailaliman. Ang nasa harapan niya ngayon ay ang ikatlong hanay. Ang enerhiya sa loob ay napakahusay na kahit isang Third Heaven ay hindi magtatagal ng 1 segundo. Kung mapipigilan nito kahit ang mga Diyos na makapasok, ang ubod ng Divine Kingdom na ito ay dapat na hindi pangkaraniwan. Nag-iisip si Zhao Feng kung dapat ba siyang pumasok sa ikatlong hanay. Isang malakas na alon ng enerhiya ang biglang lumapit kay Zhao Feng. Brat, sino ka? Isang malabo na boses ng kaluluwa ang umalangaw-ngaw. Naalarma, itinoon ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at nakita ang isang ethereal na robe na lumulutang sa isang bagyo ng divine power. Pinalibutan ng iba't ibang spatial na mga hadlang ang robe, na tinatago ito mula sa bagyo ng enerhiya sa paligid nito. Ito ay. Nagulat si Zhao Feng. Iyon ang robe na ngayon lang nagsalita. Isinaaktibo niya ang kanyang kaliwang mata para mas malinaw niyang makita ang loob ng array. Ang robe ay malakristal na puti at natatakpan ng mahiwagang mga pattern ng pilak. Kumikislap ito ng napakarilag na liwanag. Bukod dito, sa gitna ng ikatlong hanay ay isang ika-4 na hanay. Brat, matapang kang maglakasloob at pumasok dito. Muling nagsalita ang robe. Isang ancestral artifact. Sinisiyasat ni Zhao Feng. Ang mga ordinaryong divine weapon ay hindi na sana ligtas na manatili sa lugar na iyon. Ako. Ang robe ay nawalan ng salita. Noong ito ay buo, ito ay tunay na isang ancestral artifact, ngunit ngayon, ito ay isang pseudo-ancestral artifact na napik mula sa maraming mga fragment. Ngunit kung ito ay nagsabi ng isang bagay, ito ay lamang ang debasing sarili. Nang makitang walang sinabi ang robe, maaaring hulaan ni Zhao Feng na ito ay isang pseudo-ancestral artifact. Kung tutuusin, nakita na niya ang pseudo-ancestral artifact Blazing Hell. Brat, hindi ka miyembro ng Heaven's Legacy Race, kaya talagang hanggal ka sa pagpunta mo rito. Nagsimulang lumabas ang robe ng isang kahanga-hangang aura habang nagsasalita ito sa tono ng pag-aakusa. Bakit hindi mo ako iwan sa lugar na ito? Ngumiti si Zhao Feng at nag-propose. Ang layunin niya ngayon ay sirain ang panloob na istruktura ng Divine Kingdom, marahil kahit ang core. At ngayon, sa kaibuturan, natuklasan niya itong pseudo-ancestral artifact. Mula sa hitsura nito, ang napakalaking enerhiya na pinakawalan ng pseudo-ancestral artifact ay malaking tulong sa mga depensa ng Divine Kingdom. Kung inalis niya ito, hindi ba niya naabot ang kanyang layunin? Si Zhao Feng ay mas kumpiyansa sa linyang ito ng pagkilos. Ang pinakaloob na ika-4 na hanay ay mayroong maraming uri ng mga fragment ng ancestral artifact. Malamang na pinahintulutan ng mga ito ang core na gumana at binigyan ito ng iba't ibang uri ng enerhiya. Gayunpaman, ang hanay ay napapalibutan ng spatial na enerhiya na humarang sa mga pandama at pangitain. Malinaw na ito ang gawa ng robe. Kung hindi magkakamali si Zhao Feng na maniniwala na mayroon lamang 3 array. Mula rito, makikita ng isang tao na may pag-asa ang robe sa nanghihimasok at gustong umalis. Brat, ikaw lang. Galit na sigaw ng robe. Sa labas ng heaven-defying faction Divine Kingdom, ang Heaven Lord at ang Divine Kingdom ay tumatakas. Ngunit siya ay hinahabol ng Space-Time God Eye, na nagpapataas din ng bilis ng 2 pang Diyos. Ang kidlat, space-time na enerhiya, at matinik na baging ay nagsalubong sa pag-atake ng 3 Diyos. Boom! Bang! Crash! Ang Heaven Lord ay gumamit ng malaking halaga ng I-Bloodline energy at kapangyarihan mula sa kanyang sarili at sa kanyang Divine Kingdom para harangan ang mga pag-atake. Napakatibay ng Divine Kingdom. Napaawang ang bibig ng Space-Time God.
Hindi tayo maaaring maging pabaya. Nasa likod natin sila. Nagbabala ang lifeguard. 10 milyong li sa likod nila, 3 figure ang mabilis na lumilipad. Ang isa sa kanila ay isang nakayukong matandang nakasuot ng gutay-gutay na itim na damit. Ang isa pa ay isang matanda na nakasuot ng maningning na gininto ang balabal, ang kanyang mga gintong mata na mas nakasisilaw kaysa sa araw. Sa pinakalikod ay isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng dark purple na gown, ang buong katawan niya ay naglalabas ng maitim at mapang-ipang enerhiya.